Hi guys, welcome back once again. Advice for this is kung hiniwalayan niya ang kanyang asawa dahil sa kanyang pangangalo niya, ay tinutulak niya na rin yung asawa niya sa pagkakasalang pangangalo niya. Kasi ganito po yan once na hiniwalayan natin ang asawa natin dahil nangalo niya ka sa iba, so yung asawa natin, tinutulak na rin natin na mangalo niya sa iba. Kasi ganito po yun kapag ang malaki pong kasalanan yung pangangalo niya. Hiwalayan mo yung asawa mo dahil nangalo niya kay asawa mo, tinutulak mo na rin para magkaroon din siya ng kasalanan ng pangangalo niya. Masama po kasi yun Yung sinasabi ko sa inyo, bago ka makipaghiwalay sa asawa mo at sumama ka sa iba, di syempre gumawa po kayo ng legally na kasulatan para may katibayan po kayo na hiniwalayan nyo ni asawa nyo. Magkasulatan po kayo na ayaw nyo na sa isa't isa at hindi na kayo komportable. Pero hiniwalayan mo asawa mo at sumama ka bigla sa iba, na nangalo niya ka dahil sa pangangalo niya mo, ay yung asawa mo parang itinulak mo na rin na sa kasalanang pangangalo niya. Masama po yung kung ayaw niyo na po sa asawa niyo, sa partner niyo, huwag niyo na po saktan. Palayain niyo na rin po siya. Bigyan niyo rin po siya ng kalayaan na maghanap po ng iba para na makakasama niya sa buhay. Huwag po tayong madamot. Itatali natin ang asawa natin kung hindi tayo successful sa sa pangalawang na ano natin, nakuha natin para maging asawa natin uli. Tapos yung una mong asawa, hiwalayan mo, kakasala na rin po yung asawa nyo. Wag ganun, wag po tayong maging madamot. Kung may gusto na po kayong bago at di na kayo komportable sa dati yung asawa at doon na kayo komportable sa pangalawa yung asawa, di magkasulatan po kayo ng legally o kayo punta kayo sa barangay, magkasulatan kayo na wala na kayo sa isa't isa at hiwalay na kayo at wala na kayong pakialaman sa isa't isa. Pero wag niyong kakalimutan kung may anak kayo, yung responsable nyo, yung pag-sustento nyo sa mga anak nyo, huwag nyo naman kalimutan. Nagpapakaligaya kayo sa ibang babae, sinusuportahan nyo, pero yung anak nyo naman, pinapabayaan nyo, huwag ganun. Nagkakasala rin po kayo kung kapag pinapabayaan nyo yung mga anak nyo doon sa una. Suporta din po pag may time, kakagawa kayo ng pangalawang yung jowa para suportahan yung anak nyo, hindi nyo masuportahan, ay bawal po yun, may batas po tayo. Makukulong po kung sino magulang hindi sumusuporta sa kanilang mga anak. Kapag kayong ginawa nyo yun at di kayo sumuporta sa anak nyo, ay tiyak na ikukulong kayo. Kayo naman mga babae na una nyo naging asawa at hindi kayo sinuporta ng mga asawa nyo sa una, ay galaw-galaw din. Meron po tayong batas, meron tayong batas dyan para isuplong natin yung mga una nating partner na hindi nagsusuporta sa mga anak natin. Maging matapang po tayo. Dito sa ibabang mundo, kailangan nating katapangan. Kumuha tayong katapangan sa Diyos. Siya lang pong bibigay nun sa atin. Lagi ka magdasal at manalig sa Kanya. Tutulungan ka niya at gagabayan ka niya. Pumunta ka po sa mga munisipyo natin. Meron po doon mga liga na abogado, na libre po yun. Isuplong po natin mga una nating asawa ay sumuporta sa mga anak natin para masustentuhan. Huwag po ganun. Huwag po tayong panghinaan ng loob porket umubaba na ng asawa, yung ating mga asawa, unang asawa, ay hindi na kailangan suportahan yung mga anak natin. Hindi po. Kailangan niyang suportahan nyo legally. At yung paghihiwalay nyo at siya nangalo niya sa iba, ay kailangan din mag-usap kayo ang sulatan kayo na huwag na kayo sa isa para hindi ka rin po nagkakasala. Kasi pag asawa niya, pag nangalo niya, naghanap ng iba at nag-asawa ulit ng panibago, pangangalo niya po yun, tapos kayo, iniwan kayo, itinulak niya na rin po kayo na mangalo niya din, magkasala ka ng pangangalo niya, ganun na rin po yun ganun sistema dun Nakasulat po lahat yan sa Bible, kaya habang maaga pa, habang may panahon pa, asikasuhin niyo po yan. Kayo mga dating may mga asawa po kayo, naghiwalay kayo, asikasuhin niyo paghiwalay niyo ng maayos, pag-uusap at pagsusuporta sa mga anak ninyo. Hindi pwede yung basta hiwalay lang, wala na kayong pag-uusap, wala na kayong pakialam sa isa't isa. Hindi po, masama po yun Kasi nag-asawa siya, so nagkakasala na rin ikaw sa ginawa niyang pagkakasala. Siyempre, tinulak ka na rin niya para yun, gano'n na yun. Kung nagkasala siya ng pangangalo, tapos ikaw, gano'n na rin. Kailangan po tayo magkaroon ng legally na kasulatan na katibayan na kayo naghiwalay at higit sa lahat, suporta sa bata. Magkasulatan kayo sa munisipyo o kayo sa barangay legally at doon sa barangay, nagkasulatan kayo para walang problema in the end of the day na pagdating ng araw maghahabol lang kayo sa isa't isa kung di ba ganun yun, di ba? Kailangan po natin maging matapang dito sa ibabaw ng mundo at alamin po natin mga batas dito sa ibabaw ng mundo. Kung may batas sa langit, mas lalong may batas dito sa lupa.
maging matapang po tayo at manalig manampalataya tayo sa ating mga Diyos na buhay na nasa langit, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Sila lang po ang gagamit papatnubay sa atin. Kaya hanggang dito na lang po ako ng advice. Ingat po tayong lahat, and God bless.